Hello Pisces, ito na yung reading mo for the week of November 16 to 22 or kung kailan mo man mapanood tong reading na to, kung kailan makarating sa'yo. Yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga messages na nandito. General reading only, kunin mo lang anong tumutugma sa'yo. Check natin ano yung mga messages, mga dapat mong malaman possible na ganap. Okay? Meron kang tankard, lightning, diamond. Naku, may nasesense ako ditong paglalasing, pagiinom, party, happy-happy, stork, pale. Nako. I hope hindi ka nawiwili sa pag-inom, Pisces, or I hope hindi mo ginagawang escape yung pag-inom mo para lang makatakas ka sa problema mo o ano man ito. Pero pwede rin namang may event, gathering, celebration around the corner, may pagsasaya, paglabas, gimmick, inom, whatever. No? Occasion man ito or what. Kasi parang may mga pag-ano dito may mga inumin inuman. Hindi ko alam kung ano ba to, victory party, etc., birthday. By the way, kung bago ka rito, don't forget to subscribe, like, follow. Kung gusto mo, mag-join ka ng membership, mag-avail ka ng subscription, or pwede ka ring sumuporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng Star Super Thanks. Thank you rin dun sa mga hindi nag-skip ng ads natin. Wag ka daw masyadong maging padalos-dalos when it comes to emotion, especially sa galit. Ayan, control mo yung temper mo. Meron kasi tendency rito na baka sumabog ka, pumatol ka, uminit ulo mo. And eventually, ikaw rin naman yung magiging sorry in the end. Once na napagbigyan mo na yung galit mo, emotion mo na yan. Okay? Kumbaga, yung ano mo na yan, yung galit mo na yan, pwedeng yan din yung ikakapahamak mo, ikakasorry mo. So, better, control mo na lang yung temper mo. Kaysa naman, magka-problema ka pa. Wow! Diamond card, you will be receiving a precious gift daw, Pisces. Could be a special na regalo galing from special someone or family member. Hindi sinabi kung itong gift na to ay material or hindi. Basta, meron kang marireceive na kung ano man itong special na ito. No, bigay sa'yo Ibibigay talaga para sa'yo yan ano yan, galing man sa tao or hindi. Like, blessing, whatever. Wow, meron ding darating opportunity sa'yo. Good news. Pisces with the stork card. Ayan. Meron kang bago dito bagong sisimulan. Could be a bagong business venture. Could be a new job, a new hobby, could be a new anything. Basta this is positive maganda or panibagong simula para sa'yo. And meron siyang kasamang good news. By the way, kung gusto mo ng private reading ko, Pisces, hanapin mo lang dyan somewhere sa ibaba. Inilalagay ko palagi sa description yung link papunta sa official FB page ko, Purple Tea na may blue check. Kayo po mismo yung mag-PM sa akin. Yung mga fake na nagpapanggap na ako, sila po yung mag-add friend sa inyo, mauunang mag-chat, hindi po ako yon pag may ganun. So kayo ang mag-PM sa akin kung balak nyo mag-book, mag-inquire ng private reading ko. And shoutout nga pala to Miss Mel Garcia Valera. Thank you sa pagpapadala ng stars doon sa last na live ko. Pale. Ito na yung moment, Pisces, na kailangan mo nang umalis dyan sa situation na yan. Parang sinasabihan ka na nung Pale, kung Pisces, kung gusto mong makalaya na rito, kung gusto mo nang makaalis dito sa lugar na to, sa connection na to, sa situation na to, now is the time to do something.
para maialis mo yung sarili mo. Kumbaga, importante yung timing dito eh. So, yan, tandaan mo to kasi mga importante to. Especially kung matagal ka na dyan sa ganyang situation. At kung gusto mo nang maka-break free dyan sa situation na yan, ito na yung moment na mag-isip-isip ka, magplano ka na, mag-make ka ng move tungkol dyan sa situation mo para mabago yung circumstances mo. Okay? So, when it comes to zodiac signs dito, may mga lumilitaw ditong mga air signs, Gemini, Libra, Aquarius, pwede rin may mga fire, Aries, Leo, Sagittarius, or pwede rin namang may water na kapareho. So, nakikita ko dito, the Page of Swords is someone na interesado, curious, whether ikaw to o yung person na nakakadeal mo. In general man ito or in love life. Meron ditong pinag-aaralan ka or pinag-aaralan mo. Kumukuha ka ng information. Nakikurious eh. Pwede rin na you are interested na mag-training, matuto, mag-aaral uli. Since meron akong na-sense dito niyan kanina. Pwedeng ganun. Pwedeng iba, nandun kayo sa period ng studying. Nagre-research kayo, may mga inaalam kayo, inaaral kayo, whether itong ninyo is skills, education, or meron kayong mga bagay na interesado kayo, or tao, no? Oo. Ito na yung pagiging stuck mo, di ba? Remember, lumilitaw dun sa fail na kailangan mo nang gumawa ng paraan para makaalis ka dyan. Kasi itong pagiging stuck mo rito, pwedeng ito ay mental prison mo eh. Pwedeng ikaw lang din yung nag-iisip na ganyan ka na lang, hindi mo kayang umalis dyan, kawawa ka, victim mentality, desperate, negative self-thinking. Pwede rin namang takot ka kasing mag-take ng risk, takot kang mag-explore ng ibang ways, mag-try ng mga bago, pwedeng ganun eh. Kaya tuloy na stuck in a rut ka dito. Kaya yung tail, yun yung reminder sa'yo na kung gusto mo umalis dito sa connection na to, situation na to, kailangan mong baguhin yung pananaw mo. O kailangan mo lakasan yung loob mo, mag-explore ng ibang ways. Okay? Ito kasi yung card na nagsasabi na huwag mong limitahan. May ibang paraan. Hindi lang yung naakala mo na yun yung laging paraan. When it comes to love life, pwedeng nakikita ko dito, pwedeng dalawang tao, connection na nawawala ng gana sa isa't isa. Pwedeng ito yung relationship na, oo, umpisa pa lang, hindi pa kayo nagtatagal, pero dun pa lang sa umpisa, masisense mo na parang mukhang hindi yata ito mag-work, parang hindi kayo ganun ka-jive, hindi kayo magkasundo, hindi, alam mo yun, pwedeng may mga blockages or pwedeng may mga incompatibilities kayo. Pwede rin may mga iba na nag-i-interfere dito, umiepal, or mga asungot, mga bantay sa lakay na ewan ko. Parang may energy dito ng panlalamig eh. So, nung una excited, interesado, pero parang feeling ko lang parang tumatabang, nawawalan ng spark. Okay? Or maybe may mga delays dito when it comes to sa mga bagay na gusto mong simulan. In general. Okay, Queen of Swords. Ito yung yung dapat kina-cut off mo na pero hindi mo cut off. O whether ikaw to o siya. Meron ditong nag-iisip kung dapat bang i-cut off or hindi. Pero alam mo yung kahit na alam niya yung dapat niyang gawin, pwedeng nakikita na niya yung mga signs, yung mga red flags, pero pwede ring in denial tong person na to. That is why hindi niya magawang i-cut off. Or it could be hindi kayang
hindi siya makapag-decide, hindi niya makato or hindi niya kayang harapin, hindi niya kayang sabihin straight, harap-harapan dun sa tao. Parang ganun. Whether ikaw to or yung person na nakaka-deal mo. Okay, ano pa? Wow, you have the card ng victory, spotlight, attention. So I think Pisces, ito yung time mo to shine, maka-attract ng followers, maka-attract ng attention na gusto mo. In general man, in love, pwede rin namang ikaw ay attractive. Itong time na ito, pwedeng makaka-attract ka ng mga tagahanga or possible na new person. Ito yung time na nakikita kanila eh. Alam mo yun, yung parang, basta pwedeng napapansin ka nila, effortless, kumbaga, nagsha-shine ka, nag-stand out ka. Sabi ko nga, pwedeng nasa sayo yung spotlight. And by the way, with the Six of Wands, this is an indication na maaaring meron ka ditong, it could be na meron kang ma-accomplish. Kasi ito para sa akin, this is a card ng success din eh. Okay? So yan, kung meron kang mga competition na dadaluhan, popularity contest, beauty pageant, etc. Pwedeng ikaw manalo rito. Kasi parang maraming matutuwa sa'yo, mai-impress sa'yo. Pwedeng ikaw ay mag-uwi ng trophy, ng medalya, ng recognition na yan. Okay? Pero na possible na may nakikita ko dito, pwedeng may mga tampuhan when it comes to friend, falling out of love, pagkawalan ng passion, or disharmony, parang ganun, or disconnection. Yung tipong may mga tao na hindi ka makaka-jive, makakasundo rito. Okay, so far yun yung mga energies na na-pick up ko dito sa reading mo. Gawin mo lamang guide to, sana makatulong sa'yo. Godspeed, take care, babush.